Matapos masangkot sa nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22, nakatutok ngayon ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kasama ang iba pang mga eksperto sa pag-unawa sa dahilan na maaaring nagdulot sa nangyaring karahasan. Iniulat ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na tapos na ang full psychological evaluation sa dalawang bata na nasa kustodiya ng ahensya. It was conducted nung Saturday after the shooting. It was Saturday and Sunday, and then the partial reports with us, but the full report will come in, I believe, ng 14 and 15. This July. Yes, this July. Full results. Full results to include the recommendations kasi base doon, yung intervention plan, doon natin, yun ang angkla ng intervention plan. And on top of that, I believe ipapasok rin yun sa korte kasi the judge will be asking for that. Dagdag pa ng kalihim, kumuha rin aniya ang DSWD ng mga third-party child psychologist na siyang katulong na nagsagawa ng pagsusuri upang mas mai-assess ang kalagayan ng mga ito. Katuwang din ang Ateneo School of Psychology sa pagbuo ng susunod na hakbang para sa dalawang kabataan. Habang hinihintay ang kumpletong ulat na natiling hiwalay ang dalawang minor de edad sa loob ng pasilidad ng DSWD, kapwa sumasailalim muna ang mga ito sa mga standard o lumang intervention program, kabilang ang psychosocial support, pakikipag-usap sa mga social workers, structured daily activities, values information, physical activities at alternative learning. Pero paglabas ng kumpletong rekomendasyon, doon ibabase ng kagawaran kung ano ang mas specialized intervention plan na angkop gawin sa mga ito. Aminado ang DSWD, nakakaiba ang kaso ng mga batang ito na nangangailangan ng mas malalim na rehabilitation program. Yung interaction nila with the social worker, with the house parent, and the child psychologist namin, yung nasa loob, provides us a deeper understanding kung ano ba talaga yung nasa isipan nila. And at the same time, nagagabayan sila. Yan yung psycho-emotional, psychosocial intervention na nangyari. Samantala, iginiit din ng kalihim na hindi isang suliranin lang ang dapat hanapan ng sagot sa likod ng insidente. Ayon kay Secretary Gatchalian, kailangan tingnan ang buong konteksto ng kaso, kabilang ang posibleng exposure sa online violence, school bullying at iba pang risk factors. Binigyan din niya na multidimensional ang insidente at hindi maaaring ituro sa iisa lamang na dahilan. Lalo na aniya at nagsisimula sa loob ng tahanan ang disiplina ng isang bata, kaya mahalaga ang papel ng mga magulang sa paggabay sa kanilang mga anak. So in this case, we are also doing a family assessment kung meron napabayaan ba itong mga kabataan na to. Napabayaan, may neglect ba na anggulo, may pang-aabuso ba na anggulo. Tinitignan namin yan, sinusuri namin yan. And definitely, kung meron kami nakitang pagkukulang, pag may nakita kaming anggulo ng abuse or neglect, mananagot rin yung magulang. Ayon kay Secretary Gatchalian, nagsasagawa na ng fact-finding investigation ang mga social worker gamit ang kanilang social case assessment tools. Nakikipag-ugnayan din ng ahensya sa Department of Justice habang isinasagawa ang magkahiwalay nilang investigasyon. Tiniyak ng kagawaran na magsusumiti sila sa DOJ ng mga ebidensyang makakalap nito upang mapanagot kung talagang may naging kapabayaan sa magulang o guardian ng dalawang bata. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon.